About commandership mo. Okay, sir. So, ito nga. From GSC naman to. Ano yung mga... Ito kasi, I mean, it's rare na ma-interview ka eh. Actually, sir, no? So, during yun, totoo pala yan during times of when it get when the situation get tough, diba, sir, no? Doon mo makikita talaga, doon mo matetest yung yung leadership mo, yung commandership mo, no? How are you going to keep the momentum ng tropa mo? How are you going to keep them motivated to fight? Inspire them, di ba? Lead them, kahit na anong yan. And, lagi lang, sa akin naman, sir, is, ang in-apply ko lang doon is, very basic, lang, sir. Di ba yung sir, meron yan siyang mission command na doctrine nila. So, ang mission command, sir, nila is, it revolves around yung commandership din, sir, diba? So, actually, kung basahin mo yung mission command ng US Army, so, yun yung ginagawa natin sa Rangers, sir, no? Yung, how are you going to make your commander, yung mga ground commanders mo to become an agile and agile and decisive leaders pa na parang ang tawag dito, it's not parang you are giving them a freedom for a decentralized command, no? You just have to give them your intent and then let them do their job. Hindi mo sila kailangang i-micromanager ba? All you need to do is just give them your intent and then develop them paano maging aggressive and agile and you'll always take the initiative kung paano mo ma-exploit yung mga yung situation. And as a commander, yun nga, you do not give an order na hindi mo kayang gawin. Pag pinaklear mo yung building na yun, make sure kaya mo rin pumasok dyan. So, and then, yung initial phase ng giyera. So, yun yung nakita ko siguro, yung first salvo, sir. So, medyo nakita ko rin, eye-opener sa akin yun na ako, ang ko naman, sabi ko, parang confident naman ako sa mga CEO natin, sabi ko. But sabi ko, mali, hindi pwede. So, I have to be there at the front. So, pinakita ko yan talagang mortar din ako, sinarget-target din ako doon sa tangke, sir. Yung mortar doon, pumuputok sa amin, sa tabi ko lang yan dyan. Pero, hindi ko nakita nila na hindi ko sila iniwan. Talagang nandun ako. And then, every time may mga hard, kasi pag nagplano kami, sir, papasok sila. So, ako, nagmo-monitor lang ako. So, pag nakita kong parang nababagalan ako, bakit nahihirapan sila, talagang papasukin ko yan sila, sir. Puntahan ko kung sino yung nahihirapan doon. Silipin ko talaga yan, sir, i-assess ko talaga kung anong kailangan nila. Okay, sige. So, after that, pagdating doon sa sir, pagdating doon sa gabi, pag nag-assessment kami, replanning kami, o doon na ako magbibigay ng guidance kung anong kailangan nilang gawin, kung anong kulang. So sa akin, sir, I'll just make sure that everybody alam nila yung role nila, everybody understands yung situation palagi. Yun ang palagi ko namang sir, hanggang doon sa private, sabi ko ito make sure that everybody understand kung ano yung ginagawa nila dyan, ano yung role nila. Kasi nga ako, systematic sir, may main effort, may blocking, so bakit mo kailangan gawin to? Bakit mo hanggang saan yung i-clear mo para makadiscard ito? So, even yung mga officer ko, talagang everyday yan, sir. Alam nila kung ano yung gagawin nila. So, ano yung intent ko, ano yung kailangan nilang gawin. Then, bahala na sila. Pinapabayaan ko lang sila Then, makita mo, talagang lalabas din yung mga talent nila, sir. Hindi ko sila mina-micromanage. Ito yung kwan mo. Mamaya, pagdating niyan, nakita nila, may mga suggestion na rin sila. Andun na. So, basta, ang makita lang naman nila sa'yo is yung, nandun ka pagkakailangan ka nila, sir. So, hindi ka, alam mo kung kailan ka dapat nandun. Yun yung magic yung pala naging magic ng commandership mo nung yung basic load naman yung
yung set the example. Pero yung gano'n na, yung anticipating yung kailang kakailangan, Opo, sir. yun yung isang ano mo. Yes, sir. Nandiyan ako dyan. Then, yun naman yung ano, sir. Yun na lang yung ginawa ko doon sa Marawi. And I think alam ko rin, naramdaman din naman ng tropa, sir, yan. Ano, I mean, Monsing, paano ko sila iniingatan. Hindi ko din talaga sila isinusubo ng basta-basta hanggat maaari. umiiyak yung ibang tao mo kasi nung ma-relieve ka na eh. Sir. And nilinyahan ka ng mga tao mo nung na-relieve ka na, lininyahan nila yung daan na para lang mag-goodbye sa'yo. Ang haba Nung yun. paalis ka na. Sir. May mga pictures yun eh, ng tropa mo. Naiyak nga din ako doon, sir. Yun yung tribute na ibinigay nila. Kapang. Pero parang ginagawa naman sa ibang unit yan, sir. Medyo yun lang yung nakita ko pa lang eh, na Batalyon, sir. Alam mo? grabe batalyon nakalinyada sa daan na ginugoodbye yung commander nila, si Colonel Almodovar. Kwan, sir. Ako, sir, kwan eh. Ako sa tropa, yun ang palagi kong sinasabi kung anong para sa inyo. Para sa inyo yan. So, ramdam nila yan, sir. Lahat ng pwede kong maibigay din na, ano, pampahimural sa kanila. Talagang grupan ko rin yan, sir. Binibigay ko din eh. Tsaka, hindi ako mahigpit na commander, sir. Especially pagka, alam mo tayo sa Rangers, eh, malambot ang puso natin. Pag nga yung tropa na yung, kaya kong makirelate sa kanila, sir, eh. Kahit na sino, kahit private nga na ko, eh. Yun naman yung Na hindi ako mahirap na commander, sir. Kahit private yan, nakaka-direct sa akin. So, yun naman yung isineset ko talaga na, ano, sir, which is, akin, ang isa sa mga policy ko yan. Everybody can approach me, no, anytime, kahit private yan. And appreciate naman nila yun, sir. And tuloy, hanggang ngayon nga, sir, ang daming gustong magpakuha sa akin. Susumbong sa akin. Sabi ko, huwag nyo i-compare. Iba-iba yung commander, eh. No? So, maybe meron yung mga commander kasi, they have their own way of how to lead, how to command yung inyong mga unit. And you cannot compare, a commander. Kasi, at the end of the day, meron din yan silang mga magandang purpose. Bakit nila ginagawa yan? But hindi mo ma-realize yan until after na matapos yung ano nyo. So, yun naman ang palagi kong sinasabi sa tropa siya. magje-general ka soon and you have a West Pointer son that will follow in your footsteps. Not to put pressure on Renzo, your son, pero anong challenge mo for the next generation, especially the territorial defense yung hinaharap nila? Sir, no? Actually, magandang question yan, sir, no? So, anyway, so, I think we really need to consider, no? So, lalo ngayon, this is a very interesting time, sir, no? Yung geopolitics natin with US and China. So, definitely, when these two countries, when these two superpowers will go into conflict, we cannot avoid, no? Being with that conflict, no? Especially now that nag-cross na tayo ng line, eh. May mga EDCA na nga tayo dito. May mga target na nga yung China dito sa atin, eh. And I think, no, so as of now, okay naman, sir, yung ating yung ating transition to TDO dahil talagang kailangan natin, eh. And nakikita ko nga ang isang pa rin natin is yung example yung sa ISO. Although we are geared and focused on transitioning to TDO, but I think we still need to although naman yung ating ISO na kailangan pa rin ikwan. And ngayon yung another thing is kahit na nag-side naman na tayo sa US still, no, we cannot prevent, no, the PRC, the Chinese from conducting yan, yung mga ICAD, yung mga bullying nila dyan sa atin sa West Philippine Sea, and yung kanilang mga United Front Works dito sa atin, sir, di ba, sa loob, so, nandyan na yan sila, nandyan na. And ang challenge sa atin is how fast can we adapt
dito sa mga nangyayari na to. And so ang challenge ngayon sa atin, sir, is yun nga, yung mga next generation dapat paano tayo mag-adapt sa bagong kwan. So ngayon, wala tayong problema pa sa territorial defense kasi ang training nga natin, sir, is conventional army naman. Yan naman, ever since yun naman yung pinag-aaralan natin. I don't think na mahihirapan tayo dyan Ang isang inaano ko dyan, sir, is how we balance especially how we approach itong UFW. So, ang UFW, sir, is more parang ISO din yan, sir Diba? Parang influence operations ng China siya. Nandiyan, nakaugat yan dito sa society natin, mga sector natin, mga businesses na kwan. So, tayo sa armed forces, anong authority natin binibigyan tayo ng task to disrupt itong mga UFW, to deter. Yan ang mission natin ng deter, ICAD, sir. Pero tayo sa Army, wala tayong problema sa West Philippine Sea. Conventional approach lang yan, sir. Capability development lang naman ang kailangan mo dyan. Kung may gamit ka, kaya mong gawin yan. Pero ang sinasabi ko, for example, ngayon, yung UFW. So, dati kasi, sir, tayo kasi di ba, meron tayong PC nung araw, sir Di ba? Yung PC natin, may police power yan. Di ba? But, later on, pero yun lang ang challenge ko, sir. Hopefully, dun sa ating mga younger generation na pag nandito na kayo sa serbisyo, you will always think, na you should not be contented dun sa kung anong meron tayo sa armed forces natin. We should continually look for kung ano talaga problema, kung ano talaga yung solusyon para makatulong tayo. So, yun, sir. Colonel Montano, Monching, Rambo, Almodovar.